How to use Manara in your Android phone, no? So, papaano ba siya ina-navigate? Kasi napakaliit ng ating mga cellphones. So, simple lang po, no? Punta ho kayo sa Google Chrome or any browser na naka-install dyan sa Android phone nyo. In my case, Huawei po itong gamit ko, no? So, ayan. Paglabas ng browser ninyo, search nyo lang economy or type rather, no, .best, then search or go. Yan, ayun, economy.best. Click nyo lang po yung link, then lalabas kayo or pupunta kayo sa pinaka landing page ng economy, and then click nyo itong nasa right side na tatlong guhit, yung control panel nya, yun, lalabas economy portal, why economy, blah blah blah. So, click nyo, economy portal. Once na na-click nyo yan, magla-login kayo ngayon dyan sa website nyo or sa economy portal nyo. In my case, naka-auto login na po ako, no? So, ganyan po ang magiging itsura niya. Dahil maliit ang cellphone natin, medyo compress siya. However, kung naka-auto rotate ka, no? So, mag-iiba yan. So, mas lalaki siya. So, mas makikita mo ngayon yung ibang pages or part ng web page mo. Okay? So, i-rotate ko ulit. So, yan. No? So, click home. Para ma-access nyo po si Manara, click nyo yung white rectangle box or yung home sa upper right left corner. Click. And then choose Forex, click Manara, and then scroll up, click Access Manara Now. Kung naka-iOS po kayo or iPhone, no, click nyo po yung sa settings nyo, yung black pop-up, i-off nyo po para ma-access nyo si Manara kasi mag-open siya ng ibang window or ibang tab. Ngayon, madedetect po ng system ng Apple is para siyang spam. Kaya i-off nyo po yung black pop-up para ma-access nyo whether you're using iPhone, iPad, or Mac. Ngayon, after nyo po maklik yung Access Manara Now, enter nyo po yung password nyo. No? So, yung 6-digit na password na ginawa po ninyo. So, yan. Then, once you're here, makikita nyo very compressed na naman si Manara. So, hindi ko kamukha ng desktop na malapad or iPad na malapad, makikita nyo lahat talaga. Pwede nyo hong again, from portrait, pwede nyo hong i-rotate into landscape para makita nyo siya. However, mas magiging maliit po ang itsura niya. Kaya ako, mas gusto ko siyang ginagamit ng portrait. Dito ho sa right side, ito yung prices natin. Touch nyo lang po yung prices and then slide up and down nyo yung daliri nyo, lalaki, liliit po yung chart natin. Okay? Ngayon, paano nyo palalabasin yung mga yung mga signals natin? So, katulad nyan, kung magsisearch ho kayo, no, ng mga pair, click nyo ho ito, yan. Type nyo, ano ba yung gusto nyo? Say for example, Euro, USD. Okay? Pag na-search nyo, lalabas yung mga options na yan. So, pwede ho kayong mamili kahit alin dyan. Kapag hindi ho halimbawa, pinili nyo, ICM Trader, hindi siya naglo-load, search nyo lang po ulit and then choose a different server. No? Lahat naman po yan gumagamit ng TradingView. So, halimbawa, ito, Pepperstone, click nyo. So, Euro USD, lalabas siya. There you have it. No? Ngayon, para makita nyo yung chart mismo, ito hong white na panel na to, control panel, ayan, slide to the left, slide to the right lang ninyo po para makita nyo yung mga ibang options. Para makita nyo yung mga signals, no, click nyo itong tatlong guhit na panel, yun. So, lalabas lahat yung mga harmonic patterns na yan. In this case, no, pwede nyo hong i-off yan, pwede nyo i-on, off, and then click nyo ulit, mawawala yung mga harmonic patterns para makita nyo yung graph ninyo, yung chart po natin. Okay, so ngayon, gusto nyo pumili ng pattern, click nyo ulit yung tatlong guhit there, or kung gusto nyo makita yung mga
harmonic patterns na ano, click nyo yung funnel type na icon. Yan, lalabas yung mga yan. No, ano yung mga gusto nyo makita nyo. So, ako in this case, so, toggle off, toggle on lang po yan. No? On, off lang po yan. So, lahat naka-show. No? Pwede nyo i-off ulit. Click nyo itong parang embudo. Okay? Then, pwede nyo rin hong i-enlarge. Click nyo itong sa right, nakatabi po ng camera logo. No? Mag-i-enlarge yan. Ayun. So, lumaki ng konti. No? Ito naman pong tatlong guhit sa upper right corner. Yun. No, diyan nyo po makikita yung account ninyo pag kukunin niyo yung authentication token. Notification, ito yung mga signals na binabato ni Manara sa inyo. Okay? So, pwede nyo palitan dito. So, settings, no? Ito, na-discuss naman na po ito sa ano natin, onboarding. Kumbaga, short video refresher lang po ito, no? So again, click nyo yung tatlong guhit, punta kayo sa monitor kung gusto nyo naman makita yung ongoing na ina-analyze ni Manara. Then balik tayo sa chart, click nyo yung chart. So there you have it. Halimbawa, pupunta ako sa gold, no? Slide nyo ulit yung mga indicator since maliit nga po yung phone natin. So tiyagain po natin, no, na ini-slide para ma-search nyo or makita yung mga hinahanap nyo. Search XAU USD. Okay, so halimbawa yan. And then anong time frame ang gusto mo? So halimbawa ito 5 minutes time frame tayo. Then there you have it, lumabas yung mga harmonic patterns natin. Okay, slide up and down yung mga presyo natin. Kung gusto nyo pong makita pa ng todo yung chart po ninyo, dalawang daliri, no? Pinch nyo lang po. Kurutin nyo, buka, sara nyo po. Ayan, oh. Nakikita nyo po yung dalawang dot na gumagalaw. Parang kinukurot-kurot ko lang po para gumalaw at lumaki, lumiit yung graph natin. So kapag halimbawa gusto nyo na makita ulit yung mga harmonic patterns na yan, slide nyo lang ulit, click nyo yung tatlong guhit na may tuldok, pili kayo, no, ng mga harmonic patterns. So ayan, no. So halimbawa BAT, yung green it means buy, yung red na arrow down it means sell. So halimbawa pipili tayo BAT 83%. So papakita na niya kaagad kung ano yung mga PRZ or price range natin na i-copy trade natin, as well as yung target 1, target 2, stop loss, and reward risk ratio. So piliin nyo po lagi yung reward risk ratio na mataas para mas mataas po yung probability ng winning rate ninyo. Although it will follow, mataas din po yung probability ng losing amount natin. Kaya dapat ina-adjust nyo lagi yung stop loss nyo ng ratio na 1:2. Kung halimbawa, negative $1 yung stop loss nyo, at least yung TP nyo is $2. So, mas malaki, doble. Okay? Pag kinlik nyo tong cipher naman, show, yan, papalabasin niya yung mga presyo. Hide nyo ulit. So, yan. No? So, pipili ka ulit ng gusto mo. So, shark, there. No? So, scroll up, scroll down. Ito, buy itong tatlo. BAT, cipher, shark. And then, triple tap. Yun. No? Then 3 black rows. Yan. Ngayon, gusto mo makita tong mga to, click mo halimbawa BAT. No, gusto mo makita sa graph mismo. I-close, i-off mo lang itong ano natin, itong indicators natin by clicking yung tatlong guhit ulit. Yan. So makikita mo na dito yan. Okay? So ganun lang po, no, ang pagtitingin ng mga ano natin, mga signals. So katulad nito, medyo malayo pa po, no? Hindi pa niya. So dapat itong chart na to, babagsak muna siya, tatamaan niya yung price entry range natin, which is this one, no? So yan, from nagalaw ko, sorry. So yan, no? So para makita nyo ulit yan, click nyo tong tatlong guhit na may tuldok sa unahan, lalabas ulit po yan. So once na lumabas yan, pupunta ka ngayon at halimbawa gusto mo nang i-trade ito, no? Pupunta ka ngayon sa MetaTrader 5 mo. So kung kumuha lang po kayo ng extra paper nyo, sulat nyo, no? Kung halimbawa isa lang ang gadget nyo, sulat nyo ano ba yung entry price, 2416.987 hanggang 2418.9
0.1215. Tapos ang target 1 mo is 2420.5407. Ang target 2 mo is 2415.265, no? So from there, pupunta tayo ngayon sa MetaTrader 5. So open mo yung MetaTrader 5 mo. Ika-copy trade natin sila ngayon. Papaano mag-copy trade? Punta ka sa trade. Okay? And then click yung plus sign upper right corner na may parang rectangle box. And then input mo lang siya. Anong sabi niya kanina? Buy siya, kulay green. So buy limit tayo. Pag kulay green, buy limit ka. And then ilan yung gusto mong lot size. So in our case, practice muna po kayo, 0.01 kayo. And then ano yung price na sinabi kanina? So it's, teka, naka JPY pala tayo. Now, bago ka pumunta dyan, so search mo muna anong klaseng, punta ka muna sa chart. Ano yung iti-trade mo? Si gold. Okay? Then pag ano muna kay gold, new order ka. So yan, instant execution, buy limit tayo kasi buy siya. Ang price niya is 24.16, yung kinopya natin kanina, 2416.987. Ano yung stop loss niya? Yung target 1 natin is 2420.540. Nakalimutan kong kuhanin yung stop loss. Balik tayo dun sa Google Chrome. Ayun. So, ang stop loss natin, 2415, 265. 265. Yung TP2 natin, 2422.7363. Okay, so, kopya lang ho kayo kuha lang ho kayo ng ballpen at papel para hindi ho kayo mahirapan sa pag-trade, sa pagka-copy trade nyo. Balik ho tayo dito. So, ang SL niya is 2415.265. Okay? So once kompleto na ho yan, naka-buy limit tayo. So double check nyo. Ano ba yung tinitrade mo? XAU USD. Ano ba siya? Buy limit or sell limit? So buy limit tayo. Ano yung presyo? Ano yung stop loss? Ano yung TP1 nya? Once tama lahat, click nyo lang po itong place. There you have it. Para makita nyo ho na naka-place na yan, yun. Punta ho kayo dito sa trade natin mismo. So, as of now, makikita nyo ang sabi niya place, no? So, antayin nyo lang ho na ma-activate yan. Paano ma-activate yan? Pupunta ka dito sa chart. Once na yung presyo mo na 2416, no? 987 is tinamaan. So, be sure na naka-gold kayo. So, yon. So, 2416, doon pa lang siya ma-activate. So, dito pa ho yan. Makikita nyo, ayun, no? So, yun yung mga nakaset. Buy limit 2416.99 and then TP and SL. Kung mapapansin nyo ho, mas malaki yung TP versus dun sa SL na nakaset. And then magpi-place tayo ulit ng trade natin. Punta ka sa trade ulit, no? Plus sign para dun sa pangalawa. Ano ho siya? XAU USD ulit. Buy limit tayo. Yung lot size mo is tama na yan. And then price mo 24, yung pangalawang price range na kinopya natin, 15.1215 naman siya. Tapos SL, same SL, 2415.265. And then, ano yung TP? It's 7363. Okay, so once okay na po yan, 2416, there you go, 0.987, no? And then once okay na, click place ulit. There you go. So as of now, meron na tayong dalawang naka-place. So ang gagawin mo na lang again, aantayin mo na lang, ayun no, dalawa na sila, no? So meron na, kung makikita ho ninyo dyan, ayun no, dalawa na yung TP, TP1, TP2. So, mangyayari ho niyan, once yung trading graph natin is bumagsak at tinamaan itong presyo natin na 2416.5,
ma-activate po yan, aangat na po yan, no? So hopefully aangat kung magsasang-ayon yung merkado sa atin. If not, pupunta yan sa SL. Once tinamaan niya either of the three, yung target 1, target 2 or SL, automatic magko-close na po yan. So once na ginawa nyo po yung ganito, ang tawag po natin dyan is copy trading. Okay? So hopefully ito ho ay nakatulong sa inyo, no? Kung paano mag-place ng mga orders natin or yung mga pending orders na tinatawag natin. So again, punta ka kay Manara, search ka ulit. So halimbawa, ito naman. Tingnan natin si triple top. Click mo ito, guhit ulit para mag-close. Hanapin natin nasan si triple top. At fortunately, ayun, no? So hindi pa ho siya, hindi pa rin siya tinatamaan, no? Or tinamaan na, nagpatong na dito. Ayun, hindi pa siya tinatamaan. Okay? So ito pwede nyo rin pong i-place ito, no? Nasa inyo po kung gusto nyo i-trade ito. Halimbawa si 3 Black Rose naman, close natin, hanapin natin nasan siya. Kapag tapos na ho yung signal, wag na ho ninyong i-trade. So katulad nito, tapos na siya, ang sabi niya sell, no? Si 3 Black Rose, ang sabi niya sell, in which tumama na ho siya. So panis na po yung signal, ika nga. So done na siya. So pwede nyo gawin, punta kayo sa iba. Ayan, sa Shark. Si Shark naman, halimbawa, ayan, tingnan natin kung tumama na siya. Tumama meaning tinamaan na niya yung entry price na sinasuggest niya. If not, pwede nyo pa siyang pasukan. Katulad nito, malayo pa siya, babagsak pa lang. So again, kopyahin mo lang yan. Ano ba yung entry price mo? 23.96, 10.75. Tapos stop loss mo is 23.90.889. Yung TP1 mo 24.06.877. TP2 or target profit 2 2413.5305. So ikaw ngayon, pupunta ka na naman sa MT5 mo. There. Tapos click trade, click plus sign, and then ano ba siya? Sell naman siya. Ay, tama ba? Teka, check natin ulit. Oops, buy na naman pala siya. So again, green buy siya, no? So pag red, sell ka. So pag buy siya at ipi-place mo pa lang siya ng pending order, buy limit ka. Kapag sell naman siya, sell limit siya. So input ko ulit. Ano yung price ko? 2396.1075. Tapos ano yung stop loss ko? 2390.889. Ano yung take profit number 1? 2406.877. Once everything is correct, click place. There you go. Nakapag-place ka na naman ng trade mo. So ikaw ngayon, you can go back to your daily routine. Trabaho ka, negosyo, whatever yung ginagawa natin pang araw-araw. So from time to time, silipin mo na lang yan. Kung ayaw mo, halimbawa, nainip ka, ayaw pa rin, no? You can delete this place order, yung mga pending orders natin. Simply click mo lang yung trade na gusto mo, no? Long press, and then lalabas yan. Then you can click delete. Mabubura na siya dyan. Or, if you want to modify yung take profit mo as well as yung stop loss mo, click modify order. Ganun lang siya kasimple. Or kung gusto nyong makita yung chart, click chart. If gusto nyong i-close na lahat yan or i-terminate na lahat yan, delete nyo na lahat, bulk operations, and then delete or all orders. So, ganun lang po siya kasimple, no? So, hopefully again, may natutunan kayo dito sa short video clip natin, no? Na ginawa ko through this Android phone. Again, no? This is Coach Sonny, no? Simply text or call lang po pag mayroon silang mga bagay or mga instances na hindi po nila maintindihan or clear sa kanila. Alright? Thank you very much and God bless.